Share ko sa'yo to. Wait, stop. Stop. This doesn't make sense. Hold up. Wait. Who are you? I am you. I am me. I'm here again to your screens, mga ka-brother and sisters. Charan! Amazing! Again, ito ang inyong brother Louie ulit para sa isa na namang video. Buti pa si brother nyo bumabalik. Hindi katulad ng mga jowa nyo. Kahit anino, malabo na magparamdam. Kayo talaga, lika na nga. Pero teka mga kabrad, alam niyo ba kung nasaan ako ngayon? Walaan nyo. So mga ka-brother, sabihin ko na kung nasaan ako. Nandito ako ngayon sa Hong Kong International Airport. At para sa mga kababayan nating nakalapag na dito, gusto pa rin kayong itour sa loob nito. Baka naman kasi hindi nyo pa na-appreciate ang ganda ng lugar na ito. At syempre, hindi natin makakalimutan ang ibang mga Pilipino na galing pa sa iba't ibang panig ng mundo maliban sa Pilipinas. Ang video na ito ay para sa inyo. Teka, saan ba ako magsisimula? Punta nga ako dun. So mga brad, simulan natin sa baba. Baka kung anong baba iniisip mo Ibig kong sabihin, syempre sa arrival. Dahil nasa ibaba yan ng mismong terminal building. Sa airport na to, dalawa ang arrival halls. Ang A, kung saan madalas na lumalabas sa mga pasahero na sakay ng mga major airlines tulad ng Cathay Pacific, ang Philippine Airlines natin at iba pang mga malalaking airlines na kadalasang hindi kaya ng mga budget natin. Sorry. Uy, nagpa-cute si ate. Nasa Hong Kong na kasi. Welcome ate. So malapit sa hall na ito, may designated group pickup area kung saan pwede kayo magkita-kita mga magkakaibigan at magkakamag-anak pagkatapos nyong lumapag sa arrival hall. Sa dami ng mga poste na yan, ewan ko pa kung maligaw pa ang mga puso nyo na yan na naghahanap ng tunay na pagmamahal. Ayan kahit ilagay nyo pa ang mga pangalan nyo para magkaalaman ng kung sinong nawawala. Lipat naman tayo sa Hall B, kung saan lumalabas ang mga pasahero madalas nasakay ng mga budget-friendly airlines tulad ng paborito nyong Cebu Pacific at iba pang mga low-cost fare air travel na alam natin. Disclaimer lang mga brad, ang mga nabanggit kong ito tungkol sa arrival halls ay depende lang sa aking mga obserbasyon dahil nga depende rin yan kung saan ang parking bay ng mga nabanggit kong mga eroplano. Sa tagal ko ba naman dito sa Hong Kong mga brad, syempre mapapansin ko yan at minsan na rin ako nagtrabaho sa airport. Dito sa arrival hall B, may mga ilan pa ring mga group pickup area posts na pwede nyong gamitin para gawing hintayan sa mga pasaway nyong nawawala na travel buddies. Madalas sa ating mga kabrother at sisters, pagkalapag parang ng eroplano, ay naisip na nating dumaan ulit sa pangapalikuran. Tara, toilet muna tayo. Siyempre pa, state of the art ang kanilang toilet facilities. Of course, hindi pa patalo sa linis mula sa kanilang tissues, mga toilet bowls, at pwede man na lang isabay yung mga chikiting na ayaw kang tantanan at kapit to ko sa'yo. Okay talaga, hindi ganong kakintab na sahig para hindi makita kung anong ginagawa mo ng kabila. May toilet seat sanitizer, may kanya-kanyang touch flush, may mga parts na tiled for extra protection, may sabitan ng gamit kung ano man ang gamit mo. Very private talaga dahil lowered at maliit lamang ang pagitan ng mga walls sa sahig. Higit sa lahat, protected siya ng antimicrobial coatings. Kaya naman feeling safe ka talaga. Pati nga mga mirrors at washing area niya, state of the art din. So pagkatapos mo sa banyo, magugutom ka. Magugutom ka nga talaga pagkatapos ng biyahe mo. Kaya nga sinigurado ng Hong Kong International Airport na kabi-kabilaan ang mga food shops dito sa arrival hall. Para naman paglabas mo kapatid, busog ka. Bukod sa mga pagkain, may mga attractions din makikita ka sa loob ng airport na ito. Tulad na lang nitong visual art na ito. Valentine's kasi nung nagawi ako dito. Diba? Maganda. Isang malaking puso para sa laki ng pagmamahal mo na pilit sinasayang ng iba.
Bukod dyan, matutuwa ka sa mga naglalakihang LED fixtures ng airport na ito, na para kang may malaking TV. Eto nga akalain mo bang elevator yan? Oo, elevator yan. Nilagyan lang nila ng LED at ito ang kanilang welcoming media na tinatawag nilang Crystal Elevator. Saktong Chinese New Year yan mga kabrad at sister, kaya ganyan ang tema ng kanilang video graphics. Uso talaga mga LED dito sa airport na to mga brad, tulad na lang nito. Mula sa sahig hanggang sa dingding, puro LEDs. Ito ang tinatawag nilang waterfall garden. Isa sa Hall A at isa sa Hall B. Magkabila ang dulo. Tuwang-tuwa yung mga bata dito. Kita mo naman, takbo siya ng takbo. Pati na rin yung mga isip bata na katulad ko. Para kasi natural na tubig ang galaw niya pag tinapakan mo. Yan, kita niyo naman. Lalakad pa ako niyan. Ayan Ayan Sige, enjoy muna natin yung ganda nito. At pag napagod ka na sa kakatingin at nahilo ka na sa kakatitig sa mga LEDs, pwede ka na magpahinga. Take note, mismo dyan sa mga upuan dyan. At pagkatapos mong mag-relax, it's about for you to go outside of the airport at makapagbiyahe na papuntang city. Pero bago yan, check mo rin ang iba pang shops dito sa arrival halls. Baka may mga kailangan ka pang services. Tulad na lang nitong phone shop at foreign exchange. May ilang shops ng pocket wifi rentals, SIM cards at iba pang internet service. Tabi-tabi pa sila. Ewan ko na lang kung mabiting ka pa dyan. Pati na rin shops for China visas kung kailangan mo. Mahaba-haba na rin guys ang video na ito at nalibot na rin natin ang arrival halls. So hanggang dito muna. Sa next video naman natin mga ka-brother at sisters, subukan naman nating libutin ang departure halls. Kaya hindi pa tayo tapos para sa Hong Kong International Airport. Kita-kits mga kapatid, pakishare naman itong video na ito at pakisubscribe na rin para sa mga upcoming videos pa ng Brother Louie nyo. Sige, bye!